pananagutan, meron naman pananagutan, Commissioner, yung isang senior citizen, indigent man siya o hindi, pero tumatanggap po ng social pension, siguro kaibigan ng barangay, kapitan, o ng kagawad, o sino mang madikit na opisyalis na pwedeng pagkatiwalaan doon, o kaya kamag-anak nila. Meron bang pananagutan ang nasa barangay o yung mismong senior citizen na ipinasok bilang indigent, pero hindi naman talaga indigent, pero tumatanggap ng social pension? May pananagutan ba yun? Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Meron bang pananagutan, meron naman pananagutan, Commissioner, yung isang senior citizen, indigent man siya o hindi, pero tumatanggap po ng social pension, siguro kaibigan ng barangay, kapitan, o ng kagawad, o sino mang madikit na opisyalis na pwedeng pagkatiwalaan doon, o kaya kamag-anak nila. Meron bang pananagutan ang nasa barangay o yung mismong senior citizen na ipinasok bilang indigent, pero hindi naman talaga indigent, pero tumatanggap ng social pension? May pananagutan ba yun? Alam mo, Kahiro, technically, dapat merong pananagutan. Kaya lang, hanggat walang batas na nagsasabing may pananagutan siya, wala siyang pananagutan. Di ba, parang hindi bawal tumawid ng karsada, pero kung merong batas o merong ordinansa na sabi, no, jaywalk sa lugar na yon, pag tumawid ka, may parusa ka. Di ba? Yung kasing RA 9994, ang sabi lang niya, ay yung indigent na senior citizen ay tatanggap ng social pension. Pero hindi nakalagay doon sa batas na yun, kapag ikaw ay hindi indigent ay tumanggap ka, kailangan kang parusahan. Pag sinabi ka bang indigent, yung provision ng batas, ang nagsasabi na wala siyang binabiolate na batas kasi hindi naman nakalagay hindi naman stipulated do sa di ba? Sa mga panukalang yun. Pero pag sinabi bang indigent, ano bang dapat maunawaan ng nakikinig sa atin? Kasi nga marami nagtataka, senior citizen na ako, bakit daw ako hindi kasama sa social pension? Mas mahirap pa ako doon, pero yun, mukhang may kaya, pero meron siya, ako wala. Ano ba ang dapat nating maunawaan pag sinabing indigent? Alam mo, medyo sensitive siya ganito. Nakalagay ito sa RA 9994, ang indigent is one who is frail. Ibig sabihin, mahina yung katawan mo. Pagkatapos you are sickly or with disability. So, kailangan mahina ang katawan mo tapos may sakit ka. O kaya mahina ang katawan mo tapos may disability ka. Kung mahina lang ang katawan mo, wala ka namang sakit, hindi ka papasok dun sa indigent. Pagkatapos na nakalagay doon na hindi ka tumatanggap ng pension sa private or sa government. So, wala kang pension sa SSS, GSIS, or any annuity. Pero pagkatapos hindi ka tumatanggap ng regular support sa iyong mga kamag-anak o kaibigan. So, pagdating dun sa violation ganito, merong nung panahon siguro nagbigay ng social pension, baka talagang qualified siya na indigent. Ngayon, lumipas ang panahon, nagkaroon siya ng trabaho. Correct. Baka tumama sa loto o tumama sa wedding, mga ganong klase ba? Nagkaroon siya ng puhunan, gumanda yung business niya. So, pwedeng naman na nung umpisa ay qualified siya, tapos hindi na siya qualified nung mga sumunod na panahon. So, ang problema natin, wala nga kasing malinaw na guidelines kung paano siya i-correct. Nakalagay doon sa provisions ng IRR ng 9994 na kailangan binabalidate siya every 2 years. Kaya lang, dahilan doon sa laki ng trabaho, isipin mo, 4 na milyon yung bibigyan mo. Pwede mo bang puntahan yung 4 na milyon na yun para i-validate kung mahirap pa din siya? Hindi mo naman, hindi mahirap din gawin i-head count sa mga yan. Kaya nga, so yun yung mga issues na kailangan namin i-hurdle kapag ka nailipat na ng DSWD sa NCSC yung trabaho na yon. But let me say, Kahiro, yung kahit na gaano kalaki yung social pension, 50 billion yun sa 2024. But in terms of social work, in terms of developmental, 20% lang siya sa lahat ng trabaho ng NCSC. Kasi ang trabaho ng NCSC hindi naman mamigay lang nung social pension, hindi naman
yung ayuda lang eh. No? So yung pamimigay na yon in terms of quantifiable effort and time, 20% lang siya. Ang 80% na trabaho ng NCSC ay yung developmental. Kung paano natin kung paano tayo gagawa ng paraan na humaba ang buhay ng senior citizen, paano sila maging aktibo. So yun yung developmental side. So meron kaming 7 core programs kagaya ng SICAD-NA kung paano mong tuturuan yung senior citizen na maging busy siya. Di ba merong biblical na pagka daw pwede mong pakainin yung anak mo ng isda o pwede mo siyang turuang mangisda. So pagka pakakainin mo lang siya ng isda, parang feeding program lang yon. Pero yung NCSC meron siyang project o activity na tuturuan mong mangisda in essence. Yung senior citizen para mas bumaba yung dependency niya doon sa mga ayuda, doon sa mga social services na pinoprovide ng gobyerno. Okay. Dito sa ongoing na turnover, para pangasiwaan na lahat ng komisyon ang mga aktibidad at may kinalaman sa mga senior citizen po natin, ano ang timetable niyo ho dyan? By next year ba? Mid-year? Baka kompleto na kaya yan? Ang buong trabaho nasa komisyon na? Meron ba kayong timetable po para dyan? Okay. Ang pinakamalaking trabaho ng DSWD na ibibigay sa amin ay yung social pension. Diba, nakalagay doon sa provision ng RA 11350, yung batas na gumawa ng NCSC, nakalagay doon na yung transition should be made within 3 years from effectivity of the law. Naging effective yung 11350 noong September 17, 2019. So dapat sana 2022 September 17 nagkaroon na ng full transition pursuant to sa provisions ng 11350. Kaya lang, noong last year, nagkaroon ng amendment yung social pension. Yung RA 9994 was amended by RA 11916 noong July 30, 2022. Yung 500 na social pension na provided ng 9994 naging 1,000, di ba? Doon sa RA 11916, yung enrolled bill na drops ito ng July 30, 2022. Ngayon, nakalagay doon sa provision ng RA 11916 na 3 years from effectivity noong 11916 ang full implementation, ang full transition. So, effectively, inamend noong 11916 yung 11350 kung kailangan matapos yung deadline na pag-transfer sa amin. Di ba? So, hindi pa din siya out of time. Ibig sabihin, kung na-transfer next year, hindi pa siya out of time. Kung nagkaroon pa ng konting problema at ang full transition ay naging 2025, within range pa rin siya noong amendment na ginawa ng 11916 doon sa 11350 na nagtatahanan na kailangan within 3 years of activity of the law ay ma-transfer na yung mga trabaho. Okay, so malaking trabaho talaga ito, no? Lalo na clustering pa lamang. So after clustering, aasahan ba natin, Commissioner, na after clustering by provincial or by regional ang magiging takbo nito? Actually, kung pwede nating i-appreciate na yung social pension is only 20% ng trabaho. Pero yung ibang trabaho ng NCSC, yung kagaya ng SICAD-NA, kung paano natin i-develop yung mga senior citizen natin na maging productive, ginagawa na namin din ngayon. Kaya kami nag-report, kaya kami gumagawa ng coordination, kaya tayo merong PPAST, ay para nga magamit natin o matap natin yung mga government agencies na tutulong kung paano madidevelop yung mga yung mga senior citizen natin na maging mas productive, di ba? Kasi ang palagi nga namin sinasabi, yung ating mga senior citizen, meron silang treasure of wisdom. Correct. So ang focus natin ngayon is kung paano natin itotap yung treasure of wisdom na yon. Okay, talagang ang laban natin dito, Commissioner, talagang nakikipag-unahan tayo sa panahon kasi alam natin na ilang panahon na lamang, mga twilight time na to ng mga senior citizen natin. Sana isang araw, isang bukas maayos ang lahat. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito,
nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!